Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Marshall Hangad, Kennedy Tamang, Jerome Bascones, at Joshua Matute. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1856. Ang mga banayad na salita ni Harvey York ay naging sanhi ng ngiti sa mukha ni Justin Walker na bahagyang mahigpit. Masasabi lamang na tiyak na pinalalala siya ni Harvey. Si Connie Brie ay tumingin kay Harvey ng taimtim sa sandaling ito. Bagaman pareho silang nakipaglaban ng maraming beses, hindi pa rin niya makita kung ano ang nangyayari sa isipan ni Harvey. Tulad ng para sa lalaki sa berdeng suit, siya ay naningkit sa kay Harvey para sa isang sandali, at ang kanyang mga mata ay parang mapang-uyam. Hindi binigyan ni Harvey si Justin ng pagkakataon na magpatuloy sa pagsasalita sa sandaling ito. Sa halip, pinaliit niya ang kanyang mga mata at sinabi, "Well, bumaba tayo sa negosyo, Deputy Branch Leader Walker. Humihiling sa akin sa kalagitnaan ng gabi, sa palagay ko hindi lamang ito upang magkaroon ng hapunan sa akin, tama. Kung mayroon kang sasabihin sa akin, maaari mo ring maging prangka. Kung wala, aalis na ako. Naghihintay pa rin sa akin ang iyong anak na babae sa bahay." Medyo naningkit si Harvey. Alam na niya ang layunin ni Justin pagdating niya. Patuloy niyang hinihimok si Justin sa ngayon, nais niyang makita kung gaano ka-tolerant ang mga pakana ni Deputy Branch Leader Walker na ito. Huminga ng malalim si Justin, maliwanag na hindi pinapansin ang pangalawang kalahati ng pangungusap. Pagkatapos ay pinaliit niya ang kanyang mga mata at sinabi, "Dahil si Young Master York ay tuwid, pagkatapos ay magiging tapat ako sa iyo. Narinig ko na nakita mo ang problema ni Angelina sa unang tingin at natapos kung siya ay nagkasakit sa taong ito, ang buong katawan niya ay maninigas, at pagkatapos ay magiging vegetative siya." Sinabi ni Harvey na walang malasakit, "Oo, ang mga sintomas ay halata. Kahit na pinamamahalaan mong hayaan si Senior Oscar Armstrong na dumating, hindi mo ma-save si Angelina. Hayaan ang mga dalubhasang doktor sa mordo." Kumibot ang mga talukap ni Justin. Dahil hindi nagkasakit si Angelina, nakakuha siya ng isang pinsala habang nagsasanay. Sa mahigpit na pagsasalita, siya ay naiinis. Medyo nag-abala ang tono ni Justin. Pagkatapos ay malulutas mo ang tinatawag na kabaliwan na ito. Kaya ko, ito ay medyo simple para sa akin. Walang pakialam si Harvey, kung handa akong tumulong, tatagal lamang ng kalahating oras upang malutas ang kanyang problema. Bukod dito, maipapangako ko sa iyo na hindi ito mangyayari sa kanya muli. Si Harvey ay nagsalita ng walang pasubali ngunit may kumpiyansa. Ang tao sa berdeng suit ay hindi makakatulong sa pagtingin muli sa kay Harvey, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalipusta. "Talaga, tiwala ka ba?" Medyo nanginginig ang kanang kamay ni Justin. "Paano mo malulutas ito? Ito ay isang bagay tungkol sa martial arts." "Siyempre, malulutas ko ito gamit ang martial arts." Malinaw na sinabi ni Harvey, "Masasabi ko lang ito sa iyo, ngunit hindi ko masasabi kung paano ko ito gagawin. Ito ay lihim, pagkatapos ng lahat. Kung tungkol sa naniniwala ka sa akin o hindi, nasa iyo, Deputy Branch Leader Walker. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ang huling resort dahil wala kang ibang pagpipilian kundi ako, tama ba ako?" Ang mga salita ni Harvey ay naging malamig sa mga mata ni Justin. Tulad ng sinabi ni Harvey, kung hindi dahil sa pagkabagabag ni Justin, bakit siya partikular na darating at hahanapin siya muli? Ginawa na siya ni Harvey na magbayad ng $3.2 bilyong para sa token sa huling oras. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung magkano ang hihilingin niya sa oras na ito. Gayunpaman, tiyak na ipinakita nito na may kakayahan siya kung maglakas loob siyang humingi ng labis. Medyo huminahon si Justin habang iniisip ito. Pagkatapos ay dahan daw ang tinanong niya, upang matulungan si Angelina na malutas ang problemang ito at hayaan itong hindi na muling bumalik, kung magkano ang gusto mo. Tila, nadama ni Justin na maaari siyang makipag-ayos kay Harvey gamit ang pera.
Kumuha pa siya ng isang blankong tseke at handa itong pumirma anumang oras. Deputy Branch Leader Walker, sa palagay mo ba ay kapos ako ng pera? Sumandal si Harvey sa upuan, tumawid sa kanyang mga paa. Sa aking katayuan, ang pera ay isang numero lamang sa akin. Hanggat masaya si Kate Walker, hindi na kailangan ng isang solong sentimos. Kaya, tinanong mo ako kung magkano ang pera na nais ko kung tulungan kang malutas ang problema. Masasagot kita ng sigurado, hindi ako makakatulong kahit gaano karaming pera ang ibigay mo sa akin. Maliban sa nakakasakit sa akin, ang pinakamahalagang bagay ay ang utang niya kay Kate Walker ng isang makatarungan at wastong paliwanag. Nais kong tumulong. Nararapat ba siya? Hindi sinabi ni Harvey York. Gayunpaman, nang binanggit niya ang pangalan ni Kate, napagtanto niya na ang tao sa berdeng suit ay naging mas malamig. Young Master York, lahat tayo ay may sapat na gulang dito. Pinag-uusapan lamang ng mga may sapat na gulang ang mga benepisyo. Bukod dito, walang dahilan kung bakit hindi tayo magkakaibigan. Kahit na ikaw ay napakamay kasanayan, bakit kailangan mong bigyan si Angelina John ng isang mahirap na oras? Kahit na tiningnan mo ako, ngunit ang pamilyang John ng Golden Sands, na isa sa nangungunang 10 pamilya, hindi ba sulit ang iyong pansin? Maaari kitang ipangako dito. Hanggat ginagawa mo sa akin ang pabor na ito, hindi lamang bibigyan kita ng pera, kundi pati na rin ang mga hinaing sa pagitan natin. Kung nais mo, makakahanap ako ng posisyon para sa iyo sa sangay ng longmen. Dapat kang nasiyahan sa pamagat na Elder York, tama ba ako? Maaari ko ring gawin kang representante na pinuno ng sangay at hayaan kang maging pareho sa akin. Bibigyan ko pa kayo ng posisyon ng pinuno ng sangay pagkatapos ng 100 taon. Paano ito? Kapangyarihan, koneksyon, posisyon, pera. Ginamit na ni Justin Walker ang lahat na magagamit niya sa sandaling ito, at ang layunin niya ay hayaan siyang sumuko sa kanya si Harvey. Ininom ni Harvey ang kanyang tsaa sa sandaling ito, at casual niyang sinabi, wala akong pakialam sa pera. Kung ang mga hinaing ay mawawala lahat ay walang kahulugan sa akin. Tulad ng para sa posisyon ng representante na pinuno ng sangay ng longmen, hindi ako gaanong interesado. Kahit nahayaan mo akong maging pinuno ng sangay, maging lantaran, hindi ko talaga gusto. Bukod dito, ikaw lamang ang representante ng pinuno ng sangay sa ngayon. Sa palagay mo magagawa mo ba ang nais mo sa sangay ng longmen? Pinakamahalaga, alam kong mabuti na binabanggit mo ang mga kondisyong ito ngayon, hindi ibig sabihin na sumuko ka. Ipinapakita lamang nito na kailangan mong tiisin ang pansamantalang kahihiyan. Matapang ka pa ring gaganti laban sa akin matapos kong tulungan kang malutas sa problema, tama? Kaya, hindi ko rin nais ang mga bagay na ito, at wala akong gagawin. Ang ekspresyon ni Justin ay naiinis. Tinitigan niya si Harvey at taimtim na tinanong, York, kung gayon ano ang dapat kong gawin upang hayaan kang kusang tulungan si Angelina? Siya ay may mataas na posisyon sa sangay ng longmen. Gayunpaman, hindi siya kailanman kailangang humingi ng ganito. Hindi inaasahan, hindi ipinakita sa kanya ni Harvey ang paggalang sa oras na ito at oras muli. Kung hindi niya alam na mahusay na makipag-away si Harvey, nasampal na niya ng ilang beses si Harvey. Matapos makita ang ekspresyon ni Justin, si Connie Bree at ilang mga alagad ng longmen ay kumuha ng mga baril sa paligid ng kanilang mga baywang. Matapos talunin sila ni Harvey, sa wakas na intindihan na nila na ang mga kutsilyo ay walang silbi sa pakikitungo sa mga taong tulad ni Harvey. Tumayo si Harvey at dahan-daw ang ibinuhos ang tsaa sa harap ni Justin. Pagkatapos ay pumalakpak siya at sinabi, sa teorya, hindi ko siya tutulungan na harapin ang problema. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging vegetative ay isang parusa para sa kanya. Inaasahan ko talaga na makita siyang magtatapos ng ganito. Gayunpaman, kung maaari mong ipaliwanag ang bagay ng ina ni Kate at hayaan si Kate na maging pangulo ng Walker Corporation.
Pagkatapos, tutulungan kitang iligtas si Angelina, at ipinangako ko na hindi ako mangolekta ng isang solong sentimos. Ngumiti si Harvey at inalok ang kanyang mga termino. Hinampas ni Justin ang mesa. Harvey, mapang-akit ka, huwag isipin na kamangha-mangha ka, at ang paggawa ng mga bagay sa mahirap na paraan. Agad na itinapon ni Harvey York ang tiyan ng diretso sa mukha ni Justin Walker, na may walang malasakit na ekspresyon sa sandaling ito. Patawarin mo ako, hindi ako tumatanggap ng alinman sa iyong mga alok. Bang! Junior, mapang-akit ka. Nang makita si Harvey na nagsaboy ng tiya sa mukha ni Justin, ang lalaki sa berdeng suit ay hinampas ang mesa. Bang! Biglang nahulog ang mesa, lahat ng mga kaldero at mangkok ay nahulog sa lupa. Napaatras si Harvey ng kalahating hakbang, at ang kanyang katawan ay hindi man narumihan ng alikabok. Kumilos si Justin ng kaunting mabagal, kaya't siya ay natakpan ng alikabok sa halip. Ang tao sa berdeng suit ay bahagyang napahiya. Gayunpaman, mabilis niyang pinigilan ang kanyang damdamin at pagkatapos ay sinabi ng agresibo patungo kay Harvey, "Binata, napatingin ako sa iyo mula pa noong simula, at matagal na ring nagpapasensya sa iyo. Tiyak na hindi mo alam kung saan ka nakatayo. Kahit na hindi ko alam kung saan nagmula ang iyong kumpiyansa at kahit na inaangkin na malulutas mo ang problema ni Lady Walker. Ngunit inalok ka na ni CEO Walker sa iyo ng ganoong kondisyon kahit na maaari mong malutas ito o hindi at magalang na ginagamot ka. Paano mo pa rin siya tatanggihan? Dapat mong malaman na maraming mga tao sa Mordo ang nais na lumapit sa kay CEO Walker at Lady Walker, ngunit hindi nila magagawa. Huwag kang magulat sa gayong karangalan. Gaano ka katapang kumilos ng may pagpapanggap dito? Kung wala tayo sa isang lipunan na pinasyahan ng batas, sasampulin kita hanggang sa kamatayan sa aking pagkagalit noong bata pa ako. Ang pagkakaroon lamang ng ilang mga kasanayan at iniisip na ikaw ay walang talo sa mundo. Maniwala ka man o hindi, maaari kong gawin kang hindi makabangon sa isang kamay lamang." Samantala, ang taong ito sa berdeng suit ay sumulyap kay Harvey, nang walang poster ng isang walang katapusang master. Sa kanya, si Harvey ay mapaghimagsik at dapat na kinurot sa kamatayan sa kanya. Bukod dito, ang kanyang layunin na lumitaw dito ay diretso, iyon ay, upang sugpuin si Harvey. Sa pakiramdam ni Justin na maaari niyang pigilan si Harvey ay sapat na upang ipakita na dapat siyang magkaroon ng mahusay na lakas at kakayahan. Maingat na tumingin si Harvey sa taong ito sa berdeng suit. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mahina at sinabi, "Tumitingin sa iyong sumisigaw na poster dapat kang maging isang mahalagang figure, tama? Aling kumpanya ng security ang iyong kinabibilangan? Bastard!" Galit na galit ang lalaki sa berdeng suit kaya't nanginginig siya ng buo matapos pakinggan ang mga sinabi ni Harvey. Nais niyang kunin si Harvey hanggang kamatayan. "Hindi mo alam kung sino ako. Alam mo ba na ang iyong kaligtasan ay nakasalalay sa aking kalooban? Ipinadala ko si Brennan Stanton upang protektahan si Kate Walker at ikaw. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Kung galit ka sa akin dito, paano sa palagay mo at magtatapos ka?" Ang tao sa berdeng suit ay mukhang nagmamalaki kapag siya ay sinabi ito. Para bang may utang na loob si Harvey sa kanya. Walang pakialam si Justin, ito si Chief Leonard Bray, ang senior ng aking asawa. Siya rin ang tiyuhin ni Kate. Nang humingi ng tulong si Kate kay Chief Leonard kahapon, nakipag-usap na siya sa akin. Sinabi ko sa kanya na protektahan ang bobo na brat na kasama ni Kate para sa kanya. Ito ay maaaring ituring bilang isang maliit na pagmamahal ng ama mula sa akin bilang kanyang ama. Oh, biglang napagtanto ni Harvey, at maingat niyang tiningnan si Chief Leonard. Ito ang Panginoon ni Brennan, ang maalamat na 100 taong gulang na tao na nilinang ang banal na bahikwan. Sa kasamaang palad, si Brennan ay walang silbi din. Hindi masasabi ng Panginoon na ito ang pagitan ng mabuti at masama. Sa gayon, masusukat na ang kanyang katapangan ay hindi rin maganda.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nadama ni Chief Leonard Bray na ang maliit na bastard na ito ay tiyak na natakot sa kanya matapos makita ang ekspresyon ni Harvey York. Sa sandaling ito, mayroon siyang isang mataas na profile at malamig na sinabi, "Ngayon alam mo na kung sino ako, tama? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ako nasisiyahan at mag-order kay Brennan Stanton upang bumalik, pagkatapos ay maaari kang mamatay sa tabi ng kalsada sa anumang oras." Sapagkat ipinadala ni Lucas Jean ang kanyang mapagkakatiwalaang tao, si Lebron, upang patayin ka. Kung nais mong mabuhay, mabilis na sumasang-ayon sa mga termino ni CEO Walker. "Oh, pagkatapos ay kailangan kong pasalamatan ka." Ngumiti si Harvey. Pagkatapos nito, nagsalita siya ng may labis na interes, "Dahil tiyuhin mo si Kate, ang kanyang ina, na naging vegetative ngayon, ay iyong junior. Kung iyon ang kaso, dapat maging mahusay ang inyong relasyon, tama? Pagkatapos, nakikipaglaban ako ngayon para sa mga lehitimong karapatan para kay Kate, na siyang magbibigay sa kanya at sa kanyang ina ng paliwanag. Bakit mo ako pinipigilan ngayon? Hindi ko talaga maintindihan ito. Mangyaring ipaliwanag ito sa akin, Chief Leonard." Malamig na hinaplos ni Chief Leonard, kumikilos tulad ng ibang walang buhay na Panginoon, at sinabi, "Si Kate ay pamangkin ko. Siyempre, mahal ko siya. Ngunit dahil mahal ko siya hindi ko nais na siya ay malinlang ng isang binata, na dumating kahit saan, na may matamis na pagsasalita at kahit na maglakas loob na lumaban sa kanyang ama. Kung pinuprotektahan mo si Kate, tiyak na tutulungan kita. Kung nilalabanan mo ang mga karapatan para kay Kate, magpapasalamat din ako sa iyo. Ngunit ikaw ay sobrang sakam at sobrang arrogant. Hindi lamang gusto mo ng pera, ngunit nais mo rin ang posisyon ng CEO ng Walker Corporation at isang tinatawag na hindi maipaliwanag na paliwanag. Naguguluhan ka lang. Hindi ako sasang-ayon dito. Walang pakialam si Harvey, hindi ko gusto ang pera, at hindi ko rin pinaplano na hilingin ito. Ang posisyon ng CEO ay para kay Kate. Likas lamang para sa kanya na kumuha ng posisyon. Tulad ng para sa ina ni Kate, siya ay naging isang vegetative na tao mula sa isang malusog na tao sa loob lamang ng maikling panahon. Hindi ba sa palagay mo may problema dito? Hindi ba normal kung magtanong ako ng paliwanag? O sa halip, alam mo na ang bagay na ito ay nagsasangkot ng napakaraming tao, kaya't hindi mo ako pinayagang mag-imbestiga dito, Chief Leonard. O, walang hustisya sa mundong ito. Maging isang vegetative na tao dahil sa isang tao, hindi ba siya makakakuha lamang ng paliwanag para doon? Ang mga talukap ng mata ni Chief Leonard ay kumibot sa galit. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang tiyaga, "Binata, itigil mo ang pagpapakita dito. Huwag sayangin ang iyong hininga dito. Ako pa rin ang magpapasya sa bagay na ito ngayon." Tanong ni Harvey, "Magpapasya ka?" "Oo." Malamig na sinabi ni Chief Leonard, "Bibigyan kita ng $15.7 milyong. May pananagutan ka sa pagpapagaling kay Lady Walker. Pagkatapos ng paggamot, kunin ang pera at umalis dito. Kung hindi mo siya magamot, pagkatapos ay putulin ang isa sa iyong mga kamay sa iyong sarili." Tulad ng para kay Kate, kailangan niyang ilipat ang mga shares ng Walker Corporation sa kanyang mga kamay nang walang anumang singil sa kay CEO Walker. Kailangan niyang umuwi ngayong gabi at maghanda na pakasalan si Prince Jean. Iyon lamang ang paliwanag na kailangan niya. Ito rin ang desisyon na ginagawa ng kanyang tiyuhin para sa kanya. Taimtim na sinabi ni Chief Leonard na parang lahat ay napagpasyahan sa sandaling ito. Medyo naningkit si Harvey sa kanyang mga mata at dahan daw ang sinabi, "Nagbibigay ka sa akin ng $15.7 milyong upang gamutin si Angelina. At putulin ang isa sa aking mga braso kung hindi ko magawa." Humiling kay Kate na ilipat ang lahat ng kanyang shares at hayaan siyang bumalik sa bahay upang pakasalan si Lucas. "Kaya, ito ba ang iyong desisyon?
At ito din, ang hustisya na makukuha mo para kay Kate. Little bastard, nasabi ko na yan. Ilang beses mo ba akong gustong sabihin? Malamig ang ekspresyon ni Chief Leonard. Ako ang kanyang tiyuhin. Lahat ay para sa kanyang kabutihan. At ikaw, kailangan mong sumang-ayon sa mga termino kahit na ano paman. Sa teritoryo na ito, ang Mordo, ako, si Chief Leonard Bray ang batas. Mayroon akong pangwakas na sinasabi. Naiintindihan mo ba? Kabanata 1860. Si Chief Leonard Bray ay may isang matuwid na ekspresyon sa sandaling ito. Sa kanyang katayuan sa teritoryo na ito, ang Mordo, lahat ay natural na magpakita sa kanya ng paggalang. Pinasasalamatan na sabihin na siya ang batas. Gayunpaman, tiyak na walang problema para sa kanya na magpasya tulad ng isang bagay kung ito ay para sa average na tao. Tulad ng dahilan kung bakit siya lumabas upang makagambala sa bagay na ito ngayon, hindi niya balak ipaliwanag ito. Wala pa ring nakakaalam. Binayaran siya ni Justin Walker ng $156.7 milyong para lamang maanyayahan siya ngayong gabi. Likas niyang tulungan si Justin na malutas ang problemang ito mula nang kumuha siya ng pera. Mula sa pananaw na ito, walang nagawa si Justin ay may isang pagngisi na pagtingin sa sandaling ito. Siya ay isang mahalagang figure, pagkatapos ng lahat. Malinaw niyang sinabi, "Salamat sa pangangasiwa sa bagay na ito para sa akin, Chief Leonard. Ang pagkakaroon mo sa Mordo ay tiyak na isang pagpapala para sa mga tao at ng gobyerno." Nakaramdam ng kasiyahan si Chief Leonard matapos marinig kay Justin ang mga papuri. Tumingin si Harvey York sa dalawang tao na nagsimulang mag-alok ng kanilang mga kalakal sa bawat isa. Isang mapaglarong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Deputy Branch Leader Walker. Sinadya ni Harvey ang salitang deputy hanggang sa ang mga mata ni Justin ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang iyong saloobin ngayon ay mas masigasig kumpara sa kung inanyayahan mo ako sa hapunan sa huling oras. Ngunit mayroon kang kaunting katapatan, at ito pa rin ay nagiging perpekto. Kaya, si Angelina ay maaaring maging vegetative na may kapayapaan ng isip. Tungkol sa mga bagay ni Kate, walang makakapagpigil dito. Walang magpapasya sa kasal ni Kate para sa kanya. Naintindihan mo. Tumayo si Harvey at malapit nang umalis sa lugar pagkatapos magsalita. Mapang-akit. Biglang tumayo si Chief Leonard sa sandaling ito. Maniwala ka man o hindi, hihilingin ko kay Brennan na bumalik ngayon. Mamamatay ka sa mga lansangan bukas. Ito ang kanyang trump card. Tumanggi siyang maniwala na hindi natatakot sa kamatayan si Harvey. Gayunpaman, hindi man lang lumingon si Harvey. Mayabang. Nang makita si Harvey na sobrang arrogant, kumilos ang figure ni Chief Leonard, at sumulong siya. Kasabay nito, itinapon niya ang whisk sa kanyang kamay, tinusok ang hangin, na nagbibigay ng isang malupit na tunog. Tila, nais niyang turuan si Harvey ng isang di malilimutang aralin. Sampal, hindi man lang tumalikod si Harvey habang nahaharap sa pag-atake na ito. Sa halip, agad niyang sinampal si Chief Leonard sa kanyang likuran. Mayroong malakas na ingay, at si Chief Leonard ay ipinadala na lumilipad. Agad na humagupit sa piano sa gitna ng bulwagan. Isang malaking kaguluhan ang ginawa. Nahihirapan bumangon si Chief Leonard, na may pulang palad na nakamarka sa kanyang karaniwang mapotla na mukha. Gayunpaman, si Harvey ay nagpatuloy lamang sa paglalakad gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran. Ang ngiti sa mukha ni Justin ay mahigpit sa sandaling ito. Nakatitig siya kay Harvey na may komplikadong ekspresyon. Ang mga kamay na una ay may hawak na tinidor at kutsilyo ay pinipiga ng husto na sila ay gumuho, at hindi niya ito napapansin. Maya-maya, naglakad si Chief Leonard habang nagpupumiglas at umupo sa tabi ni Justin. Gayunpaman, kumalma siya at hindi na nagkaroon ng pagmamataas na mayroon siya dati. Ang sulok ng mga mata ni Justin ay kumibot. Sinabi niya pagkatapos, "Chief, ano na ngayon?" Nagbago ulit ang ekspresyon ni Chief Leonard.
Pagkatapos ay nagbuntong hininga siya sandali at sinabi, kailangan kong gumawa ng paraan para sa binata. Ang brat na ito, ay hindi ko talaga makita ang kanyang mga galaw. Ngunit ang kanyang mga kasanayan ay maaaring walang alinlangan na tumutugma sa unang alagad ng sangay ng lungmen, si Rachel Hardy. Kahit na lumabas ako, ang kinalabasan ay 50-50 lamang. Hindi nakakagulat na siya ay mayabang. Si Justin at ang iba pa ay napasinghap. Mayroong isang maliit na bilang ng mga tao na maaaring makakuha ng naturang papuri mula kay Chief Leonard. Ngayon, nasa listahan na si Harvey.